Sanay na si Mang Tino sa pagbabantay sa barangay tuwing gabi. 3 dekada na siyang tanod at sa tagal ng kanyang serbisyo, wala pang ni isang nagpatakbo sa kanya sa takot. Kahit mga lasing, magnanakaw, o kahit anong istoryang kababalaghan na naririnig niya mula sa matatanda sa lugar nila. Pero ngayong gabi, parang may bumabagabag sa kanya. 2:00 na ng madaling araw. Nagro-ronda siya sa may bakanting lote sa dulo ng barangay. Maliit lang ang ilaw na nagmumula sa poste at natatakpan pa ito ng mga puno. Tahimik ang paligid, maliban sa marahang huni ng kuliglig at malayong alulong ng aso. Napahinto siya nang may mapansin sa gilid ng daan. Isang lalaki, payat, matangkad at nakasuot ng lumang damit na animoy hindi na nilabhan ng matagal. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang sa tabi ng puno. "Boss, ayos ka lang?" tanong niya. Pero wala itong sagot. "Hoy, anong ginagawa mo dyan? Delikado dito sa oras na to." Lumapit siya. Itinaas ang flashlight para makita ng malinaw ang lalaki. Doon niya napansin ang isang bagay na nagpahinto sa kanya. Baliktad ang mga paa nito. Hindi nakatalikod ang lalaki. Nakatitig ito sa kanya, pero ang mga paa, ang mga tuhod ay nakaturo pa atras. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Tumingin ang lalaki sa kanya at ngumiti. Isang pilit at hindi natural na ngiti na parang hindi alam kung paano ito dapat gawin. "Anong oras na?" tanong ng lalaki sa isang tinig na parang gutay-gutay. Napaatras si Mang Tino. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o magsisisigaw. Pero bago pa siya makagalaw, humakbang ito paatras nang hindi tumatalikod. Parang dumudulas lang sa hangin. Mas bumibilis. At bago pa niya ito namalayan, nasa harapan na niya pala ito. Nakangiti, nakatitig sa kanyang mukha. Mula noon, wala nang naglakas loob na magronda sa lugar na yun pagsapit ng hating gabi.